Hi, good morning! At dahil maaga na naman akong nagising, ito at inuna ko ng ayusan yung dito sa dining table, mga pinagkamitan pa namin ito kagabi. At aalisin ko na rin yung mga kalat na naiwan din dito. May bata na namang nakabuntot kay ate, ayun at gusto din niyang mag-toothbrush. Pero isang tawag ko lang, lalapit naman yan. Ayun at lumapit nga, pero parang alam ko na yung pakay nitong batang to. Ayun at ayaw niyang tanggalin yung tingin niya kay ate. Bagong palit na nga pala yung diaper ni Bien dyan, kaya wala siyang suot na pajama. Ayan pala ang morning hugs and kisses ni Bien kasi kaninang paggising ko tumayo na ako kaagad. Kaya hindi ko na nalambing yung batang yan. Nakakatuwa nga kasi napakasweet ng batang to. Kasi minsan, out of nowhere, bigla lalapitan ka niyan at i-hug and kiss ka niya. Sinasabi ko din pala kay Ben dito na kailangan niyang maghintay at matapos munang mag-toothbrush si ate bago namin kunin ng toothbrush niya. Ayan o, at ang bilis ng bata. Hinahayaan ko kasing hawakan ni Ben yung toothbrush. Pero wala pa akong nilagay na toothpaste para lang masanay siya. At kapag sa tingin ko okay na at parang nagsawa na siya, ayun, itutoothbrush ko na siya. Naku, ayan, tuwang-tuwa na ang bata. At habang nalilibang si Bien dun sa toothbrush niya, magpapainit na muna ako ng tubig. Halos pinupuno ko tong electric kettle kasi marami kaming gumagamit ng hot water sa umaga. Ayan at okay na yung mainit na tubig. Nagkukwento nga pala dito si Papa about sa mga alaga naming ibon na kakatail. Sinasabi nga ni Papa na yung mga anak nila Snowy at Creamy ngayon nangingitlog na rin. Sina Snowy and Creamy nga pala ang pinaka-first kakatail couple na alaga namin na ngayon ang dami na nilang anak. Dati kasi gusto lang mag-alaga ni Papa ng isa o dalawang ibon. Lalo na pandemic pa noon, limited pa ang paglabas ng bahay. Nakakalibang din kasi ang pag-aalaga ng ibon. Nakakatuwa lang kasi yung mga alaga naming ibong kakatil dati na iilan lang, ngayon napaparami na ni Papa. Balik na nga muna ako sa ginagawa ko dito at tama na muna yung kwentong ibon at heto gagawa na nga ako ng kape ko. Black coffee and sugar lang, okay na to na pampagising ko tuwing umaga. Kinagabihan na nga pala ito at paglabas ni Papa sa trabaho, bumili na rin pala siya ng bigas. At pinabuksan ko na rin pala kay Papa para makapagsali na rin ako doon sa lagayan namin ng bigas at para makapagtakal na rin ako ng per kilo para naman sa tindahan. Ayan, at sakto lang pala ang 10 kilos dito sa nabili kong rice dispenser o rice bucket. Pang 10 kilogram ang napili ko pero meron din silang 5 kilogram at 7.5 kilograms. Hindi lang bigas ang pwedeng ilagay dito, pwede rin ang cat food at dog food. Depende pa rin kung anong gusto nyong ilagay dito. Meron na rin pala siyang pangtakal o measuring cup. Nagustuhan ko din pala ito, hindi lang dahil sa color white siya, pero meron din siyang push cover design para madaling makakuha ng bigas, dust proof moisture, multi-purpose use of a barrel, meron din siyang dalawang gulong to push and slide and easy to take place. Kung gusto mo rin ng link, nasa comment section.
Ito nga palang timbangan na to, matagal na tong naka-add to cart sa mga list na gusto kong bilhin online. Kailangan din ito ng mga nagtitinda like sari-sari store. Ito nga palang napili ko, hanggang 30 kilos kaya niyang timbangin. Pero meron din silang 5 kilos and 10 kilos. Maganda rin ang quality niya kasi makapal ang pinakabakal o body niya. May nut na color white sa ibaba ng tray bucket. Adjustan yon para tumapat sa zero pointer para tama ang sukat pag tinitimbang. Color blue lang pala ang meron sila. Noong una, nag-aalangan akong bumili online kasi dapat sa actual mo ma-check kung maganda ba talaga yung quality niya. Pero satisfied naman ako kasi napakaganda ng quality nitong nabili kong timbangan. Kaya kung gusto mo rin, yung link nasa comment section. Ito nga pala yung continuation ng mga ginawa ko nung umaga pagkatapos ko nung gumawa ng kape. Isinampay ko lang yung mga towel dito sa side. Tinupi ko rin yung mga nakasabit dito. At inalis ko na rin itong mga naiwang gamit dito sa sofa. Naku, itong batang to, tuwang-tuwa pa rin sa toothbrush niya. Pati na nga pala itong mga nakasabit na hanger dito, tatanggalin ko na rin. Si Ate Tam nga dito, medyo tulala pa, kaya ayan, pinatayo ko na. Ayan, at dahil medyo maaga kaming nagising, ayan, nakakapagkwentuhan pa kami bago pumasok sa trabaho si Papa. Okay, hanggang dyan na lang muna. Bye!